Hi everyone! Welcome pong muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli ang inyong lingkod na makasama sa mga oras na ito. Walang iba kundi si Pastor Charlie Dacotana ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. Purihin ang Diyos at sa oras na ito, tayo na po ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at sa lahat po ng mga nakatune in ngayong oras na ito, wini-welcome ko po kayong lahat at maging sa lahat po ng mga congregation ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family. So welcome din po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay all over the Philippines and all over the world. So welcome po sa lahat. So tayo po ay mag-prepare na po sa ating paikinig ng salita ng Diyos. Sumandali tayong yumako at manalangin. Thank you once again, Lord, sa aming paikinig ng salita sa mga oras na ito. Patuloy o Diyos na iunat mo ay mapagpalang kamay sa lahat na nakatune in sa oras na ito. Purihin ka, Panginoon. We entrust into your hands, O Lord, ang kabuuan ng broadcast na ito, Panginoon. Let thy name be glorified. In Jesus' name. Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. Ngayon ay atin pong kunin yung ating Bible at tayo po ay magbasa po dito sa Aklat ng Kawikaan 29 verse 25. So sabi rito, the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Tagalogin natin, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Lord, thank you sa oras na ito, sa mga salita mo na aming muli mapapakinggan. Patuloy na mangusap ka sa bawat sa amin. Salamat po muli sa mga kapahayagan na iyong salita. Tulungan niyo rin po akong patuloy may pahayag iyong salita without interruption, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, let thy name be glorified sa kabuuan ng pag-aaral namin na ito ng salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, nasa ikalawang bahagi po tayo sa ating pag-aaral about trusting God. Patungkol po sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, pag sinabing trusting God, okay, meaning, trusting means having faith, belief or confidence and reliance on God. So, yan pong ibig sabihin ng trusting, pagtitiwala. At sa Greek word po ng salitang trust is pistis. P-I-S-T-I-S. So, which can also be translated as faith or belief in the Bible. Okay, so yung word naman po na trusting, okay, so ang Greek word po ng salitang trust is pistis, P-I-S-T-I-S, so which can also be translated as faith or belief in the Bible. So ang salitang trusting naman po sa Greek word is pistio, pistio. So, ibig sabihin, P-I-S-T-E, as in eagle, U. So, which means to believe, have faith, or trust, according sa Biblia o in the Bible. So, halos magkaparehas lang naman po. So, trusting means having faith, believe, on confidence, and reliance on God. So, yun po ang napakahalaga sa lahat. Dahil sabi ko nga sa nakaraan, trusting God is a foundational aspect of the Christian faith. So, emphasized throughout the Bible as essential for believers. So, mahalaga po ito sa bilang mananampalataya, yung ating pagtitiwala sa Diyos. So, from Old Testament unto the New Testament, so take note, countless stories and verses illustrate the importance of placing our trust in God's wisdom, power, and love.
And then, nabanggit ko rin po that trusting God involves surrendering our will. Okay, so pag nandun po yung ating pagtitiwala sa Panginoon, siyempre, dapat sinusurrender natin ang ating mga sariling kalooban. So, surrendering our will and desires to His divine plan. So, knowing that He is in control of all things. Amen? So, God is in control of all things. So, kaya napaka-importante na tayo dapat magtiwala sa Diyos. Amen? Hindi tayo dapat magtiwala again sa ating mga sarili, karunungan, kakayahan, kapangyarihan, at sa lahat ng bagay sa mundong ito, don't put our trust sa lahat ng bagay sa mundong ito. Why? Because everything here on earth is temporary. Amen? Okay, so nung nakaraan sa ating unang pag-aaral about trusting God is tinanong natin, nagkaroon tayo ng interrogative statement na anong mga bagay-bagay ang dapat natin ipagkatiwala sa Panginoon o ano yung mga bagay-bagay na dapat natin pagtiwalaan sa Panginoon. So, nakapagbigay pa ko ng tatlo. First is trust in God's plans. Pagtiwalaan natin ang mga gandang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Sabi ko nakaraan, ang plano ng Diyos not to harm us, but to give us hope in the future. Amen? Hallelujah! At huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Lakas. Sabi nga ng Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him or submit to Him, and He will make your path straight. Or He will make your way prosperous. Amen? And the second, trust in God's faithfulness. So, pagtiwala natin ang katapatan ng Diyos. Our God is a faithful God. 1 Corinthians 1:9, God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Dapat ang Diyos ay tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Yesu Kristo na ating Panginoon. So our God is a faithful God. So dapat maging tapat tayo. Siyempre sa Diyos, sa ating panampalataya sa Kanya. Tapat tayo sa ating pagtitiwala. Then tapat din po tayo sa ating asawa, mga anak. Okay? So dapat sa kaibigan natin, tapat din tayo. Kaso sabi ko nga, minsan yung kaibigan natin ay hindi tapat. Yung salita niyang oo, ngayon, kinabukasan hindi na. Kaya, hindi natin pwede ikumpara yung katapatan ng Diyos at ang katapatan ng tao. The faithfulness of God endures forever. Subalit ang katapatan ng tao ay pabago-bago. Amen? So, trust in God's faithfulness. Pagtiwala natin ang katapatan ng Diyos. And third, natin pinag-aralan sa ating short recap is trust in God's timing. Ecclesiastes 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Amen? Pag ang timing ni Lord, ating pinagtiwalaan, beautiful. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to the end. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang panahon, kapanahunan. Ang tao binibigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Hallelujah! Okay, so punta na tayo sa ating ikalawang bahagi na sa pang-apat na po tayo, trust in God's promises. Amen? So God's promises are true. So take note. Numbers 23 verse 19, God is not human, that He should lie. Not a man being that He should change His mind. Does He speak and did not act? Does He promise and not fulfill? Take note, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao.
Ano mang sabihin niya'y kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Hallelujah. So pagtiwalaan natin ang mga pangako ng Diyos. Amen. Bakit? Ang pangako ng Diyos ay totoo. Samantalang pangako ng tao ay napapako. Amen. Kaya pagtiwalaan natin ang pangako ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos hindi napapako, mga kapatid. Totoo po ang pangako ng Diyos. According sa mga scholar, there are 35,000 promises of God in the Bible. Amen. Pero palagay ko, hindi lang 35,000 ang sabi ng mga scholar. So, mas mahigit pa roon. Amen. Ang pangako ng Diyos. At ang lahat ng pangako ng Diyos, lahat yan ay katotohanan. Amen. Ang pangako ito ng Diyos, pag ating pinagtiwalaan, ay mangyayari sa iyo at sa akin. Amen. There are so many promises of God in the Bible. At take note, pag nangako ang Diyos, gagawin niya yan. Tutuparin niya sa iyo at sa akin. Ano lang dapat natin gawin? Angkinin. Iklim natin. Paniwalaan natin. Yung pangako ng Diyos na magaganap sa iyo at sa akin. Amen. Ang tanong, ano ba ang mga pangako ng Diyos na kaya niyang tuparin sa iyo at sa akin? Sabi ko kanina, mga scholar, nasabi nila 35,000. Pero sabi ko nga, higit pa roon. Amen? Pag pinangako ng Diyos na ikaw ay pagpapalain, angkinin mo. Angkinin natin na tayo kanyang pagpapalain. Pinangako ng Diyos na He will provide all our needs. Angkinin natin that God will provide all our needs. Diba? Sabi ng Philippians 4:19, but God shall supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Take note, ang kayamanan ng Diyos ay hindi nauubos. Mayroon siyang budigan ng pagpapala sa langit. Ang kailangan lang, pagtiwalaan natin yung pangako niya. Na kaya kanyang pagpalain, kaya niya akong pagpalain, kaya na tayong pasaganain, kaya na tayong paunlarin. Amen? Angkinin natin yung pangako niya. Amen. Kayang-kayang tuparin ng Diyos. Dahil sabi ko kanina, God's promises are true. Hindi siya kagaya ng tao na pag nangako ngayon, bukas, hindi na. Minsan nga, pag inimbita mo, halimbawa, sabihin mo, sama ka bukas sa church. Sabihin sa'yo ng tao, oo, sige. Pero pag dinaanan mo na, yung kanyang oo, hindi na. Di ba? Maraming pangako ang tao na papako. Actually, ako, naranasan ko ng pinangakuan. Ang daming mga nangako sa akin. Pero, halos lahat ng pangako nila ay hindi nagkatotoo. Pero ang pangako ng Diyos sa buhay ko, palaging nagkakatotoo. Nangyayari. Alaala ko pang anong araw, sabi sa akin, Pastor, ako'y nangangako na magdudunit ako ng 50 upuan. so nangangakong ganun. Nagdudunit daw sa church ng 50 upuan. Tapos manggagaling pa sa Middle East. Sa isip-isip ko, bakit manggagaling pa sa Middle East? Pwede naman dito na lang sa Pilipinas. So yung pangako na yun, wala, napako yun. Hindi na nga nagpakita sa akin yun . Okay? So ang dami yung nangako sa akin ng ganun. Hindi naman sila sa akin nangako, kay Lord . Okay? So marami. Okay, so yun ang katotohanan ng pangako ng tao, napapako. Okay? Di ko na po babanggitin mga nangako sa akin. Napakaraming nangako sa akin, pero napangako lahat. Kaya hindi ako nagtitiwala sa pangako ng tao. Nagtitiwala po ako sa pangako ng Diyos. Kasi
subok ko na yung pangako ng Diyos. Pag inangking ko, nangyayari sa buhay ko eh. Amen? Inangking ko, God will provide all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. He will provide all my needs. Amen? Purihin ng Diyos. So, ang Diyos, pag nangako ng kagalingan, angkinin mo, 1 Peter 2:24, by His stripe, we are healed. Sure yun. Pagagalingin tayo ng Diyos. At pag nagpagaling si Lord, hindi partial, kundi total healing. Amen? So, ganyan po ang Diyos natin. Kaya, dapat natin pagtiwalaan yung kanyang pangako. At pag sinabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Pagtiwalaan natin yung pangako niya na hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Amen? Pinangako ng Diyos, hindi niya tayo pagkukulangin. Okay? Pagtiwalaan natin, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Huwag tayo magdududa kasi the moment na magduda ka sa mga pangako ng Diyos, hindi mo makakamtan. Malinaw po yan sa book of James, chapter 1, verse 5, hanggang sa sumusunod na talata. Ang mga pabago-bago ang isip, ang mga nagdududa, ay huwag umasang tatanggap. Okay? Kaya ang isang tao na puno ng pagdududa, huwag umasang tatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Amen? Hindi kinarulugdan ng Diyos yung mga puno ng pagdududa, yung mga hindi naniniwala. Malinaw po ang book of Hebrew, chapter 11, verse 6. Anong sabi doon? It is impossible to please God without faith. Imposibleng malugod ang Diyos sa mga hindi nananampalataya o sa mga walang pananampalataya. Kaya na po importante yung pagtitiwala eh. Okay? So kung pagtitiwala, pananampalataya ay isang susi para ang buhay natin ay puno o mapuno ng mga biyaya. Ang buhay natin ay maging maunlad at masagana at maging matagumpay ang buhay natin. Amen? So, yun po mga magulang at mga kapatid. So, we must trust, amen, in God's promises. So, pagtiwala natin ang mga pangako ng Diyos, trust in God's promises. There are so many promises in the Bible. Angkinin natin. Pagtiwalaan natin. Pangako niya, He will never leave us nor forsake us. Pangako niya, He will prosper us. He will give us abundant, prosperous life. John 10:10, si Jesus na parito to give us life and have it more abundantly. Claim it. Angkinin natin ito. Amen? Pangako niya, sabi ng Panginoon, He is our healer. By His stripe, we are already healed. Claim it. Claim natin. Pinagaling na tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Angkinin natin yung kanyang mga pangako. Amen? So, napaka-importante po, mga kapatid, yung ating pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Amen? Angkinin natin. Pangako ng Diyos, iingatan niya tayo. He will protect us. Claim it. Angkinin natin ang kanyang pangako na tayo kanyang iingatan laban sa mga masasama. Amen? I-preserve niya ang buhay natin. Hallelujah. Pinangako niya tayo kanyang payayamanin. Angkinin natin. Tayo kanyang payayamanin. Paniwalaan natin. At pag pinaniwalaan natin yan, sure, ang buhay natin ay sasagana. Pinangako ng Diyos na tayo kanyang pagtatagumpayin sa lahat ng uri ng laban. Kaya nga sabi niya, be of good cheer, I have overcome this world. So even though in this world we shall have tribulation, but Jesus said, be of good cheer, I have overcome the world. John 16:33, angkinin natin. Tayo kanyang pinagtagumpay na. Amen. We are overcomers. We are more than conquerors. Angkinin natin that we are more than conquerors. Hallelujah.
Purihin ang Diyos. There are so many promises of God in the Bible. Pinangako niya na pag tayo manalangin, sasagutin niya tayo. Angkinin natin, sinagot na yung ating panalangin. Sa biyaya ng Diyos, napakarami pa akong mga prayers na sinagot ng Panginoon. Na-enjoy ko po yung mga pagsagot ni Lord sa aking mga prayers. Amen? Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Malinaw ang kanyang salita. Pag nangako ang Diyos, Hebrew 4:16, kaya pa ako nanalangin, sabi ko, Lord, sabi mo siyang salita, huwag kami magatubiling lumapit sa trono na iyong biyaya. Doon ay kakamti namin ang iyong habag at kalinga sa panahong kailangan namin. So, purihin ng Diyos. Tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako na kakalingain niya tayo. Kaya pag ako'y nanalangin, pinapalaala ko sa Panginoon ang kanyang pangako. At mabilis pa po sa alas 4. Binibigay ng Diyos yung hinihingi ko sapagkat sinasabi ko sa Panginoon, sabi niyo po, Panginoon, huwag kaming mag-atubili na lumapit sa trono ng biyaya. At doon ikakamti namin ang iyong habag at kalinga sa panahong kailangan na. So, yung kalinga at tulong ng Diyos, mabilis na binibigay ng Panginoon. Kaya napaka-importante maging sa ating prayer, i-remind natin yung promise ni Lord. Amen. So, madalas ka minsan ina-acknowledge, so pinapalaala yung promise ni Lord, Jeremiah 33 verse 3, yung ating telephone number. Sabi ko, Lord, sabi mo siyang salita, kung kami tatawag sa iyo, tatugunin mo kami at ipakikita mo sa amin ang mga dakilang bagay na hindi mo pa nakikita, na hindi pa namin nakikita. Sure. Pag pinapalaala natin kay Lord, sure po, pinapakita niya yung kanyang kapangyarihan. Pinapamalas niya. Kaya gumagawa si Lord ng mga signs and wonders and miracles. Amen? So ano mga sitwasyon natin, may problema ka, malungkot ka, ha? So patuloy mo lang angkinin yung pangako ng Diyos. Amen? May problema ka, angkinin mo that our God is our problem solver. Amen? Nangihina ka at ikaw ay maraming mga inaalaala sa buhay, ang pangako ng Diyos ay nagsasabi, come unto me, all ye who are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. That's the promise of God. Angkinin natin. Sabihin mo kay Lord, sabi mo siyang salita, Lord, huwag kami, sabi mo siyang salita, Panginoon, lumapit kami sa iyo, lahat kami napapagal at nabibigat ang lubha, at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Yes, nabibigatan ka, lumapit ka lang kay Lord, bibigyan ka ng kapahingahan. Pangako ng Diyos yan. Amen. Hallelujah. Kung ikay gipit na gipit, kabilaan, kaliwat kanan, nagigipit ka, sinisingil ka ng mga maniningil, kaliwat kanan, ha? Lumapit ka at angkinin mong pangako ng Diyos. Nahum 1:7, sabi ng Panginoon, ang Panginoong Diyos ay mabuting kanlungan sa panahon ng kagipitan. Kaya kung gipit na gipit ka, angkinin mong pangako ng Diyos. Nahum 1:7. Sabihin mo sa Panginoon sa prayer mo, Lord, sabi mo sa salita, ikaw ay mabuting kanlungan sa panahon ng kagipitan. Kaya sa iyo ako nagtitiwala. Hallelujah. Claim the promises of God. We must trust. Magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Siya'y sumasagot sa ating panalangin. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Pinangako ng Diyos yan. The moment tayo lumapit sa Diyos, sasagutin niya tayo. Ang tulong ng Diyos ay laging available. Hindi kagaya ng tulong ng tao. Amen. Ang tulong ng tao, limitado. Pero ang tulong ng Diyos is unlimited. Amen. Kaya dapat pagtiwalaan natin ang Diyos, ang kanyang mga pangako, that He will never leave us nor forsake us. Amen. So, trust in God's promises. Amen. So, wag mong isalig ang buhay mo sa pangako ng tao. Dahil ang pangako ng tao, napapako. Ha? Napapako. Pero ang pangako ng Diyos, hindi napapako. Amen.
Tinutupad niya kung ano ang sinabi niya. Ginagawa ng Diyos. Amen. Jeremiah 1:12, anong sabi ng Panginoon? Ha? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, I am watching over my word to perform it. Minamasdan ko ang aking salita upang ito'y ganapin. Hallelujah. So ang Diyos natin ay hindi sinungaling kagaya ng tao. Ang tao magaling magsinungaling. Pero ang Diyos kailanman ay hindi marunong magsinungaling. Kung anong sinabi niya, gagawin niya sa iyo at sa akin. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya napaka-importante po yung pagtitiwala natin sa Panginoon at sa Kanyang mga pangako. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Panglima. Hallelujah. Trust in God's protection. Trust in God's protection. Psalms 91 verse 2, I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Ang sabi ng Panginoon, makapagsasabi kay Yahweh, muugkat, kanlungan o tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Pagtiwalaan natin ang proteksyon ng Diyos. God is able to protect us from any harm, from danger. He is able to protect us. Amen. Why? Dahil sabi mo kanina, He will never leave us nor forsake us. Kayang-kaya tayong ingatan ng Diyos laban sa mga masama. Pagtiwalaan natin, kayang-kaya tayong ingatan. Amen. Purihin ang Diyos. Ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. At kayang-kaya niya tayong ipagtanggol. Kayang-kaya niya tayong ingatan. Amen. Take note sa Psalms 121. Ha? Paborito ko po itong verse. Ang sabi ng Diyos. Doon sa mga burol ako'y, sabi niya, napatingin. Sabi ni Haring David. Napatingin sa saklolo sa akin. Saan manggagaling? Kung saan manggagaling ang sasaklolo ang magpoprotekta? Sabi ni David. Ha? Sabi ni David, ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula. Amen? Kay Yahweh lang magmumula ang ating tulong, ang ating proteksyon. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal. Siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Hallelujah. So ang Diyos natin ay di natutulog, mga kapatid. Ha? Babantayan niya tayo. Yung mga gwardya, nagbabantay, halimbawa, nagbabantay sa mga establishment, inaantok yan. Nakakatulog. Minsan nakakasalisi yung mga masasamang loob. Pero ang Panginoon po, mga kapatid, hindi siya natutulog 24 hours a day, 7 days a week. Ha? Nandoon yung proteksyon ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Pag nagtitiwala tayo sa Diyos, sure, ang Kanyang 100% protection ay sumasa atin. Amen. Hallelujah, hindi siya natutulog. Sabi nga niya, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, pinili ng Diyos. Amen? Hindi natutulog, palaging gising. Yan ang Diyos natin, hindi natutulog, palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat. Okay, laging nasa piling upang magsanggalang. So, laging nasa piling natin ang Diyos para tayo ay pagtanggol, pagsanggalang. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat. So, ang Panginoon ang mag-iingat sa atin. Amen. Sa mga panganib tayo ay Kanyang ililigtas. Sabi nga, di ka maano sa init ng araw. Kung gabi, di ka sasaktan ng buwan. Ay, yung mga tag-init na yan, iingatan tayo ng Diyos. Amen.
Hallelujah. So si Yahweh ang siyang sa'yo mag-iingat. Saan man naroon ikaw iingatan, ikaiingatan, di ka maano kahit na kailan. Yung pagtiwalaan natin pangako ng Diyos. Iingatan niya tayo. Laban sa masasama. Laban sa mga sakit. Laban sa kahirapan. Laban sa mga gulayat ng buhay. Iingatan tayo ng Diyos. Amen? At itong maganda na dapat natin pagtiwalaan. Saan man tayo pumaroon. Iingatan tayo ng Diyos. Amen? At ang good news pa dito, hindi tayo maaano. Wow. Hindi tayo maano kahit na kailan. Yun, pagtiwalaan natin yan. Pag pinagtiwalaan natin yan, hindi tayo maano kahit kailan. Stable ang buhay natin. Hindi kakaba-kaba ang dibdib natin. Pag nandun yung pagkitiwala natin. Na hindi tayo maano kahit na kailan. Hallelujah. Ay di ba, sarap ng pangako ng Diyos sa atin. O ito pa, pangako ng Diyos sa atin. Na tayo kanyang iingatan. John 10:27-30. Ano sabi dyan? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, sabi ni Jesus. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at di hindi sila maaagaw sa akin inuman. So take note, pagtiwalaan natin si Lord. Kanyang pangako, di tayo mapapahamak. Ilalayo niya tayo sa kapahamakan. Amen? Yun, pagtiwalaan natin yung pangako ng Diyos. Hallelujah. And then, sabi ng Panginoon, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Amen? 29 ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ni numan sa aking ama. Ako at ang ama ay isa. Yun, pagtiwalaan natin. Walang makakaagaw sa atin, hindi tayo mapapahamak. Pagtiwalaan din natin ang pangako ng Diyos. Isaiah 54:17. Ano sinabi roon? No weapons formed against you, against me, against us, shall prosper. So, pagtiwalaan natin, pangako ng Diyos. Walang magtatagumpay ng mga sandata ng dyablo laban sa atin. Okay? Pagtiwalaan din po natin ang pangako ng Diyos sa 1 John 5:18. Anong sabi roon? The devil cannot touch us. O, di ba? Hallelujah. Hindi tayo kayang anhin ng dyablo. Hindi tayo kayang hipuin ng dyablo ng masama. Pagtiwalaan natin yan. Pag pinagtiwalaan natin yung pangako na yan, secure ang buhay natin. Amen? Hindi kakaba-kaba ang dibdib natin. Wala tayong katatakutan. Dahil pangako ng Diyos eh. The devil cannot touch us. Take note. Angkin din natin yung pangako ng Diyos. Ang 1 John 4:4. Anong sabi roon? Greater is He that is in me, that is in us, that is in you, than He that is in the world. Pagtiwalaan natin yung pangako na yun. Greater. Lagi mong isipin, greater. Makapangyarihan ang Diyos na sinasampalatayanan natin kaysa kay Satanas. Pag ganyan yung ating mentalidad, ganyan ang ating paniniwala, walang katatakutan. Hindi kakaba-kaba dibdib mo. Amen? Pag naniniwala ka. Kaya napaka-importante yung pagtitiwala dahil sabi ko kanina, ang pagtitiwala, trusting God, is a foundational aspect of Christian life. Amen? Napaka-importante po. Ito yung pinaka-foundation ng ating buhay, Kristiyano. Trusting God. Pagtitiwala sa Diyos. Yun ang pinakamatinding sandata. Laban sa mga kahirapan ng buhay, kasamaan ng mundong ito. Hallelujah. Yan yung mga tinding sandata natin laban sa mga depression, stress of life, circumstances,
problems, troubles. Amen? Matinding weapon ito ng pagtitiwala natin, lalo na in these last days. Na mundo natin ngayon ay puno ng mga kaguluhan. Amen? Gusto mong maging mapayapang isip mo? Trust God. Trust in God's promises. Amen? There are so many promises of God in the Bible. Angkinin natin. Pagtiwalaan natin ang mga pangakong ito ng Diyos. Hallelujah! Mangilan-ngilan lang po yung binanggit ko sa inyo ng mga pangako ng Diyos. Amen? Ano pa ba mga pangako ng Diyos sa Bible? Book of Romans 8:37. Anong sabi ron? We are more than conquerors through Christ that loves us. O, di ba? Angkinin mo, you are more than conqueror. We are more than conqueror. Higit pa tayo sa mananagumpay. Amen? Angkinin din po natin ang pangako ng Diyos sa book of 2 Corinthians 2:14. Anong sabi ng Panginoon? Ngunit salamat sa Diyos. Lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. O, di ba? Sa pamagitan natin, pinalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Angkinin natin, angkinin mo, angkinin natin, lagi tayong kasama sa parada ng tagumpay. Promise ni Lord yun eh. Pero mayroon po doong kondisyon. Kung ikaw ay nakikiisa, kung tayo laging nakikiisa kay Kristo. So, ang pangako ng Diyos ay nakikiisa. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya pag ikaw ay nandoon yung pananampalataya mo, ginagawa mo yung mga instruction ng Panginoon, mayroon kang key para angkinin. Mayroon tayong key. Ano bang ibig sabihin ng key? Karapatan. Para angkinin yung kanyang mga pangako. Pero, kung hindi ka naniniwala at hindi mo ginagawa yung kanyang mga instruction, wala kang key. Wala kang karapatan. Wala tayong karapatan na angkinin ang mga pangako ng Diyos. For example, ang sabi niyang pangako ng Diyos, bubuksan niya ang pintuan ng langit upang ibuhos sa atin ng masaganang pagpapala. Sasawayin niya ang mananakmal. Ano yung prinsipyo doon na dapat nating sundin? Yun naman po ay patungkol naman po sa kanyang instruction na ibalik natin yung para sa kanya. Ano yun? Yung ating mga 10%. Biblical yun eh. Pangako ng Diyos yun. If you do that, pag ginawa natin yan, pag ginawa mo yan, He will open the windows of heaven. At ibubuhos niya ang masaganang pagpapala na wala kang sapat na kalalagyan. Hindi lang yun, sasawayin niya yung mananakmal. So, ibig sabihin yung mga sakit, hindi basta-basta makakadapos sa iyo. Amen? Pag-tighter ka. Yan ang katotohanan. Hallelujah. Napakahirap magkasakit. Kaya bawal magkasakit eh. Dahil napakamahal ang mga bill ngayon sa ospital. Imagine mo, ilang araw lang makakagastusan ka ng ospital ng mga 300,000 to halos kalahating milyon. Mga ilang araw lang yun. Ganyan yung mga ospital eh. Pag nanguha ng kapirahan sa sakit, sa may sakit. Kaya bawal magkasakit. Amen? Kaya yung promise ng Diyos na maging tither tayo, sold out sa tithing and giving, may pangako ang Diyos. He will preserve our life. Sasawayin niya yung mga sakit, mananakmal, para hindi makalapit sa iyo at sa pamilya mo. Katotohanan yun, pangako ng Diyos yun, kung naniniwala ka. Kaya kung naniniwala ka, gagawin mo yung kanyang prinsipyo, yung kanyang pinag-uutos. Pero pag hindi, hindi mo gagawin. Ngayon, ang magandang balita naman, pag ginawa mo, bubuksan niyang pintuan ng kalangitan, bubuhos sa atin ang masaganang pagpapala, bilang yun, sasawayin niya yung mga mananakmal. Yun po yung mga sakit, mga aksidente, sasawayin niya. Yung mga nagsisimot ng mga kapirahan. Okay? So, yun ang katotohanan mga kapatid. Hallelujah.
Kaya napaka-importante, naniniwala tayo. Hindi lang tayo naniniwala, sumusunod tayo sa Panginoon. Amen. So, yun po yung mga dapat natin pagtiwalaan. Trust in God's promises. Amen. Pang-anim, lapit na ako magtapos. Trust in God's provision. Amen. Pagtiwalaan natin ang provision ni Lord. He will provide all our needs. Nabanggit ko po nung nakaraan, Philippians 4:19, and my God shall supply, will meet or supply all our needs according to His riches of His glory in Christ Jesus. Amen. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. So take note, ang kayamanan ng Diyos hindi nauubos. Amen? Kayang-kaya niyang ibigay ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ng Diyos. Lahat. Not some. Lahat ng kailangan natin kayang i-provide ni Lord. Kung naniniwala tayo. Naniniwala tayong kayang ibigay ng Diyos ang ating pangailangan. Yun yung prinsipyo doon. Paniniwala. Trust in God's provision. Amen? Genesis 20:13-14, ano sabi ron? Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Take note, ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. O hindi ba malinaw, ang Diyos ay nagpo-provide? Amen? Ganyan katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Imagine mo yun? From nothing to something. Amen? So, wala namang tupa dun eh. Nung una. Pero nang sumunod si Abraham, iala yung kanyang anak. Siyang pinaka-context dyan, yung pagkatawag ni Abraham o pagkatawag ng Diyos kay Abraham na iala yung kanyang anak. Chapter 22 simula sa verse 1. Okay? Ayan yung pinaka-context dyan eh. Pag-aalay ng anak ni Abraham. Eh, sabi ng Bible, sumunod si Abraham eh. Okay? So, nandoon po yung sa pagsunod niya. Ano nangyari nung sumunod siya? Amen? Nung nilatag na yung mga kahoy, and then si Isaac, nakahiga na, then nakaganyan na yung kanyang espada, nakaangat na, maya-maya, nagsalita ang Panginoon. Abraham, Abraham, wag mo nang ituloy yan. Alam ko na. Now I know, alam ko na, masunurin ka. So, anong nangyari? Automatically, provide ni Lord yung pang-alay. At yun ang pinalit kay Isaac. Ha? So, nag-provide si Lord. Gumawa si Lord ng paraan para si Isaac na kanyang minamahal. Ay hindi po maialay, kundi nag-provide si Lord ng tupa na maialay doon sa bundok ni Yahweh. Nasabi ron, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. So, ang Diyos po natin ay Diyos na nagpo-provide. Kailangan lang po yung paniniwala. Amen? So, si Abraham, matindi yung pananampalataya niya. Kaya nga tinawag siya Father of many nations. Man of faith. Amen? Siya yung taong puno ng pagtitiwala sa Diyos. Okay? At dahil nga siya nagtitiwala sa Diyos, sumunod siya. Kasi ang taong nagtitiwala sa Diyos, sumusunod sa mga utos ng Diyos, sa mga batas ng Diyos, sa panuntunan ng Diyos. Pero yung mga taong hindi nagtitiwala, hindi yan sumusunod. Kasi nga, kaya nga hindi sila sumusunod, hindi sila naniniwala. Amen? Mga unbeliever kung tawagin. Okay? Kaya nga, ang prinsipyo ng Panginoon, believe first and you will see. So, maniwala ka at makikita mo ang milagro, ang himala ng Diyos, kagaya ni Abraham. Naniwala siya muna sa Diyos at sumunod. Nakita niya yung milagro. Nag-provide si Lord ng ram. Imagine mo yan. Pero yung prinsipyo ng mundo, to see is to believe.
Pakita mo muna sa akin at ako'y maniniwala. Mali po yun. So, ang tamang prinsipyo sa Biblia, believe first and you will see. So, maniwala muna tayo sa Diyos at makikita natin ang milagro ng Diyos. Amen? So, yun po, mga magulang at mga kapatid. And lastly, ito muna ako magkatapos, trust in God's power. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong mag-alinlangan. Take note, ang Diyos natin ay tinatawag na omnipotent God. Meaning, He is the all-powerful God. Amen? And take note, God's power is unlimited. Ang kapangyarihan na Diyos walang limitasyon. He has the power to create from nothing to something. Kaya niyang lumikha ng mga bagay mula sa wala patungo sa mayroon. Amen? He has the power to heal the sick and cast out demons. Mayroon siyang kapangyarihan para magpagaling sa mga may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Yun yung ating Panginoon. Magpagtiwala natin yung kanyang kapangyarihan. He has the power to perform signs and wonders and miracles. Mayroon siyang kapangyarihan gumawa ng mga himala. Amen? And He has the power to raise the dead. Kaya niyang pabangunin yung mga patay, yung panahon ni Lazaro. Di ba? Sabi ng mga kapatid ni Lazaro, si Marta, si Maria, sana, Panginoon, kung nandito ka lang sana, hindi namatay yung kapatid niya. Sabi niya, saan ba siya nakalibing? Tinuro na kung saan. Sabi naman ni Marta, 3 araw na o 4 araw siyang nakalibing. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na ang Diyos ay, sabi niya, may kapangyarihan. So, ang Diyos natin may kapangyarihan para bumuhay. Pinuntahan ni Lord si Lazaro sa may libingan. Tumingalala siyang ng ganyan At nagpasalamat siya. Sabi niya, Ama, salamat na lagi mo akong dinirinig. Yun lang ang prayer ni Jesus. Maya-maya, inutusan niya si Lazaro. Lazaro, lumabas ka. Maya-maya, lumabas. Diba? Yan yung kapangyarihan ng Diyos. So, ang Diyos natin ay puspos ng kapangyarihan. Puno ng kapangyarihan. His power is unlimited. Kailangan lang magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Pag nagduda ka, walang himalang mangyayari sa iyo. Amen? Kaya nga, mayroong kasabihan tayo, kapag puro ka hinala, walang himala. Kaya dapat tayo magtiwala sa Diyos para makagawa si Lord ng himala sa buhay mo, sa buhay ko. Kaya pag nakita mo yung palabikasan mo, wala ng laman, sabihin mo lang, sinungaling ka, Satanas. Kaya i-supply ni Lord yung aking pangailangan. Puno yan. Yung wallet mo, nakita mo, wala ng laman. Sabi mo sa wallet mo, sinungaling ka. Kaya walang laman yan kasi hindi magkakasya ilalagay ng Diyos dyan. Amen? Hallelujah. Kailangan maniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos na kayang-kaya niyang gumawa ng himala. Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Trust in God's power. Take note, Ephesians 3 verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Maging sa isipin po natin, hingin natin, according to the power that works in us. Amen. Sa Kanya na magagawa ng higit pa kaysa mahalin nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan naghahari sa atin. Yung tinanggap natin na si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin, puspos ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan na yun ay nag-work sa buhay natin. Ang tanong, nag-work ba yung power ni Lord sa buhay mo? Sa buhay mo, kapatid. Pag nag-work ang power ni Lord sa buhay mo, take note, pag nag-work ang power ni Lord sa buhay natin, yung mga bagay na imposible ay nagiging posible. Amen? Yun ang katotohanan, mga kapatid. Ang Diyos natin ay Diyos na puno ng kapangyarihan. Pagtiwalaan natin. Huwag tayong magduda sa Kanyang kakayanan. God is able. Lagi natin tandaan, God is able, God is able, God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power
that works in us. Purihin ang Diyos. If you believe that, kung naniniwala ka niyan, take note. Ha? Yung sinasabi mong mahirap, walang mahirap sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi ni Paul, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Amen. Through Christ. In our own, di natin kaya. We can do nothing without Jesus. We cannot do anything without God. We need God. We need the power of God for us to live a supernatural living. Amen? Kung gusto mong mamuhay ng supernatural, connect to the power of God. Amen. Hallelujah. So, purihin ng Diyos. Napakaganda po itong ating pag-aaral about trusting God. Tuloy-tuloy po natin ito. Si-series ko po ito. So, may napaganda po ito. Ni-reveal sa akin ng Panginoon. Trusting God. Amen. Ito yung makapangyarihang sandata. Ha? Para mangibabaw tayo sa mundong ito na puno ng problema. Ha? Nandito yung problema, kapatid. Nandyan. Punong problema yung mundo natin eh. Pero pag mayroon ka nitong trust, nandito ka lang sa ibabaw. Nilalakaran lang natin mga problema rito. Pero pag wala sa iyo yung trust, hindi ka nagtitiwala sa Diyos, nandito ka sa ilalim. Nandito ka. Ha? Nandito, puro problema sa ibabaw. Natatabunan ka. Pero pag puno ka ng trust kay Lord, wow, nandito ka sa ibabaw ng mga problema. Ha? Nag-i-enjoy ka. Kasama mo yung presence ni Lord. Kasama natin yung presence ni Lord. Kasi pag nagtatrust tayo kay Lord, kasama natin yung presence ni Lord. Pag hindi ka nagtatrust, wala. Ibang kasama mo. Ha? Hallelujah. So, dalawa lang naman ang naglalaban sa mundong ito eh. Si Satanas at ang Panginoon. Amen? Ano ang opposite ng trust? Unbelief. Ha? Pag puno ang unbelief ang tao, puno ng negativity. Pero pag puno ka ng pagtitiwala sa Diyos, puno ka ng positivity. Or ang buhay mo optimistic, hindi ka pessimistic. Amen? Ang bukang bibig mo, I can do all things, I can do all things, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Yun ang bibig mo. Yun yung lumalabas sa bibig mo. Pero pag wala yung pagtitiwala mo sa Diyos, wala. Ang hirap ng buhay na ito. Mataas na naman ang bill ng Meralco, tumas na naman ang mga gasolina nako. Ang hirap. Walang pera, walang pagkain. Wala na lahat. Ganyan mangyayari ng mga puno ng pagdududa. Ha? Parang 10 spies. Ha? So, yan ang conclusion natin. 10 spies. Sa book of Numbers 13:30. Conclusion natin. Ano yung conclusion natin? Ha? Anong sabi ron? Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila. Tiyak na malulupig natin sila. So, anong tawag doon? Trust. Puno ng pagkitiwala. Sino? Si Joshua, si Caleb. Pero yung 10 spies, anong sabi ng Bible? Nung sila pinapunta sa Kanaan, sabi na, nakita namin na malalaki ang bunga ng mga punong kahoy roon. Ito nga, mayroon pa kaming dala. Pero, ang mga tao doon ay napakalalaki. Hanggang tuhod lang kami, sabi niya. At sino mang magtangkang lumaban doon, ako, lalamunin tayo, sabi niya. Sabi ng 10 spies. Pero sabi ni Joshua and Caleb, huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Lusobin na natin sila. Tiyak na malulupig natin sila. Anong tawag doon? Pagtitiwala. Matindi yung kanilang faith. Ang kanilang mind is optimistic. Amen? Ayan ang kagandahan ng mga optimistic. Amen? Na powerful. Nakapamuhay ng matagumpay. Kayang gawin magang imposibleng bagay. Sa mga optimistic, sa mga puno ng pagtitiwala sa Diyos, walang bagay na mahirap. Amen? Pero sa mga pessimistic, puro mahirap ang bukang bibig. Okay? Hallelujah! So, yun po. So, final conclusion,
The Bible teaches us to trust in God wholeheartedly. Amen? Knowing that He is faithful, trustworthy, and His promises are true. Hallelujah. Take note, by placing our trust in God's plan, God's timing, God's protection and provision, and God's power, so we can find peace. Matagpuan natin ang kapayapaan and strength in our faith journey. Wow. Amen. Take note, ang Proverbs 3 verse 5 verse 6, ating nabasa yung nakaraan. Anong sabi ng trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways submit to Him. Acknowledge Him and He will make your path straight. Amen? Supuri ng Diyos. Kaya napaka-importante na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Okay? So, para hindi natin makalimutan, so short recap ko po, ang ating pinag-aralan ngayon sa ating pagkatapos is trusting God. Amen? So, trusting God, meaning, the Greek word for trust is pistis, P-I-S-T-I-S, which can also be translated as faith or belief in the Bible. And the Greek word for trusting, halos magkamag-anak lang po, pisteu, which means to believe, have faith or trust in the Bible. Trusting God means having faith, belief, confidence, and reliance on God. Amen. Trusting God is foundational aspect of the Christian faith. Okay? So, emphasize throughout the Bible as essential for believers. Take note, from the Old Testament to the New Testament, countless stories and verses illustrate the importance of placing our trust in God's power and wisdom and love. Okay? So, ang tanong natin ay, ano ang mga bagay na dapat natin pagtiwalaan sa Diyos? Number 1, trust in God's plans. Proverbs 3 verse 5 to 6. Second, trust in God's faithfulness. Okay, 1 Corinthians 1:9. So, binibilisan lang po natin yung ating pagre-recap. Then number 3, trust in God's timing. Ecclesiastes 3 verse 11. And number 4 is trust in God's promises. Pagtiwalaan natin yung mga pangako ng Diyos. Why? Because God's promises are true. Numbers 23 verse 19 and Proverbs 29 verse 25. Okay, at number 5, trust in God's protection. Pagtiwalaan natin ang protection ng Diyos. Psalms 91 verse 2, Psalms 121 verse 1 to 7 o to 6 at o to 7, at siyempre yung may favorite na verse o chapter and verse, Psalms 91 verse 1 to 16. Yan, memorize ko po yung verse na yan. Napakaganda po yan, promise ng Lord sa kanyang protection sa atin. John 10:27 to 30. Okay, and number 6, trust in God's provision. So He will provide all our needs. Anong kailangan natin? God is able to provide. Okay, Philippians 4:19 and Genesis 22 verse 13 to 14. Yan, yung hindi ko nabanggit kanina, Matthew 6:26, sabi ron, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani o kaya ay nagtitipon sa kamalig, ubangan, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? O malinaw, ang Diyos natin nagpo-provide ng mga pangailangan natin. Yung mga ibon nga, kayang i-provide ng Panginoon. Hindi sila naghahasik. Ha? Kaya walang bagay na imposible sa Panginoon. Kailangan lang natin pagkitiwala. And lastly, trust in God's power. Amen? Why? Because God's power is unlimited.
Ang Diyos natin ay tinawag na omnipotent God, the all-powerful God. His power is unlimited and He has the power to create from nothing to something. He has the power to heal the sick and cast out demons. He has the power to perform signs and wonders and miracles. He has power to raise the dead. And He has the power to bless us, to empower us, to protect us. Hallelujah. Take note, God is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ephesians 3 verse 20. Amen? Hallelujah. Kaya nga sa ating pagkatapos, sa ating pag-summarize, sa ating conclusion, the Bible teaches us to trust God wholeheartedly, knowing that He is faithful, trustworthy, and His promises are true. By placing our trust in God's plan, timing, protection, and provision power, we can find peace and strength in our faith. Amen? Purihin ang Diyos. So, maraming salamat po sa inyong pag-tune in ngayong oras na ito. So, tayo sumandaling yumuko at manalangin. Lord, thank you. Muli sa mga salita namin na pakinggan, na tunay nga po kayo ang Diyos, Panginoon, na dapat naming pagtiwalaan, sapagkat without you, we can do nothing. Taas lamang po natin ating mga kamay. Sundan natin maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo pa ako ng banal na dugo. At binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoong tagapagligtas na aking buhay. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Hesus. Amen. Kung na lang po manalangin sa inyo, Lord, thank you sa lahat ng mga tumanggap sa iyo. Pagpalain niyo sila, lahat na nagkinig niyo yung salita. Bless them, O Lord. Hallelujah. Mga hindi umalis sa kalungkuhan mula simulang sa matapos, pagpalain niyo sila. Provide niyo rin po kailang pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. At gayon din ang mga may karamdaman. Touch their bodies and release your supernatural healing. Maraming salamat po, Diyos. Purihin na yung pangalan. Hallelujah. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, bago kami tuloy magtapos, ni-include namin sa prayer ang bansa. Patuloy maingatan ng bayang ito, angat na ekonomiya ng ngayong bansa. Protektahan niyo pong bansang ito, preserve niyo po, Panginoon, laban sa mga nagnanais sumakop na mga lupain sa aming bansa at mga karagatan. Panginoon, ilayo mo ang aming bansa, Panginoon, at biguin niyo po ang kanilang mga plano, O God, na manakop ng mga teritoryo ng aming bansa. In Jesus' name, O Lord. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Patuloy na maghari ka sa buong bayang ito at sa lahat ng mamayang Pilipino, makakilala sa iyo sa tunay at biblical na pagkakilala. Lahat ng namumuno sa bayang ito, simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang namumuno, Panginoon. Magkaroon sila ng banal na takot sa iyo at mapangasiwa na lang bayang ito ng matuwid na pamamahala. Salamat po sa proteksyon nyo sa bayang ito mula Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you, Lord. I declare walls of fire to surround this nation. Ganyan din ang bayang Israel. Matigil na po ang digmaan laban sa mga Hamas at mga Hezbollah, mga Houthis, mga Iran, Syria, Lebanon. Lord, itigil na po nila ang digmaan na ito, Panginoon. Ingatan niyo po ang bayang Israel at panatiling kapayapaan at proteksyon sa bayang Israel. In Jesus' name. Salamat po. Pagpalain mo ang bayang Israel. Maging ang mga bansang sumusuporta sa bayang Israel. Pagpalaan nyo rin po. Gayon din, Panginoon, ang Ukraine, Russia, matigil na po ang digmaan na ito. In Jesus' name, magharing kapayapaan sa buong Middle East, sa buong mundo. Ang conflict ng China at Taiwan ay humupa na po at mag-resolve na po ito sa lalong madaling panahon. Lord, ang conflict din po ng Pilipinas at ng China, ma-resolve na rin po ito sa lalong madaling panahon. Itigil na po ng China, Panginoon. Hallelujah, ang pangharas sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Salamat po, Diyos, purihin ka. We now sell all our prayers right now by your blood. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. At kunting palaala po, ang Jesus Christ Saves Global Outreach Church ay nag-invite po sa bawat isa sa ating on-site Sunday Service Celebration every Sunday. Doon lamang po yan sa may number 500, tapat lamang po ng Ilibit Town Center, sa may Hillcrest Village, Cameron Road, Caloocan City. So mayroon pong building roon na Sabangan Building. Sa ibaba po ay may City Savings Bank.
Nasa itaas lang po tayo sa 3rd floor. Every Sunday 9 o'clock in the morning. And every Saturday 3 p.m. meron tayong on-site prayer na ginaganap doon. Na-encourage ko rin po kayong dumalo. Every Wednesday 8 p.m. sa ating regular prayer sa online, sa through Google Meet. So, I encourage everyone to participate. And then every Thursday 6:30 p.m. yung ating pong midweek service ay in-encourage kong mag-tune in sa pamagitan po ng FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family. Okay po, so God bless everyone. Bye-bye.